Magandang umaga, hapon, tanghali mga ma'am sir. Pag-usapan natin ngayon yung dalawang baril na ginamit ng mga minor de edad sa Tacloban, yung pong nangyari sa San Jose High School sa Tacloban mga ma'am sir. Ayon sa investigasyon ng PNP, yung isa pala mga ma'am sir na 9mm property pala ng ang PNP. Tapos yung 38 nakarehistro naman sa isang security agency. Bilang blue guard mga ma'am sir or security professional, may tinatawag kasi kaming 10 cardinal rules of gun safety, at hindi yan basta-basta ilagay ang baril or iwanan kung saan-saan, kasi katulad yan na napunta sa mga taong o mga bata na hindi dumaan sa proper training, hindi sila hindi nila alam ang proper way of handling gun. Napakadelikado po yan mga ma'am sir. At pangalawa, yung Glock 9mm na ginamit nung 14 anyos. Ang tanong ko, PNP, bakit anong nangyari sa gun safety ninyo? Ang alam ko ay meron din kayong for cardinal rules of gun safety. Paragraph 7 yata yun kung hindi ako nagkakamali, na i-secure yung gamit, alisan ng bala, at ilagay sa secure na lugar. At ayun, dahil sa pagpapabaya ng isang security agency at isang police woman pa man din, may nalagas na 4 na mga ma'am sir, kasi ang balita ay pumanaw na rin po yung isa sa 5 sugatan. At nakakalungkot po dahil ang iniisip ng magulang ay ang kanilang anak ay matuto, pinag-aral. Ngayon wala na, gumuho ng mga pangarap. At saka yung sinabi ko sa unang vlog ko mga ma'am sir, yung Republic Act 9344, na ang may akda ay si Senator Kiko Pangilinan. Yung Republic Act 9344 or Juvenile Justice and Welfare Act, yan po ang nakikita kong pinakadahilan mga ma'am sir. At isa pa, hindi naman siguro gawa ng mga minor de edad na yon ng krimen na yon kung hindi sila under sa influence siguro sa pinagbabawal na gamot. Kaya napakadelikado po ang isang baril mga ma'am sir na mapunta sa hindi tamang tao. Katulad na lang sa amin mga blue guard, kung naka-duty kami, on duty kami, at ang halimbawa ang naka-issue sa amin na baril
ang serial number ay 4225266 at na wala sa amin to at nagamit sa krimen. Ay naku po, yari po kami mga ma'am sir yan. Katulad din ng sa pulis at may kaharapin din po yung kaso. Kaya napaka-importante po mga ma'am sir ang humawak ng firearms ay responsable, saka walang bisyo, kasi kung under influence ka sa ipinagbabawal mga nagamot mga ma'am sir, ay malamang sa malamang ay gagawa ka talaga ng hindi ka nais-nais niyan, dahil malakas ang loob mo gumawa ng krimen dahil nang una may baril ka at lango ka sa ipinagbabawal na gamot. Kaya sa'yo Madam Policewoman, good luck na lang sa'yo dahil sa kapabayaan mo, at malamang sa malamang tanggal ka sa trabaho mo. At yun lang po ang update natin mga ma'am sir. Salamat po.